May inilatag ng hakbang ang gobyerno para matukoy ang kinaroroonan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito mismo ang kinumpirma ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Matatanda ang kabilang siko sa mga pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado na umano'y nakinabang sa bilyong pisong flood control projects. Dagdag pa ni Remulla, inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order siko batay sa kahilingan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Samantala, tiniyak ng mga autoridad na kanilang biniberipika ang impormasyon na bumiyahe umano siko papuntang Spain gamit ang flight details na hawak na nila. Hihiningi naman ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze sa mga nadiskubreng bilyong pisong halaga ng air assets na iniuugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kahapon, ipresenta ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ulat mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP patungkol sa umano'y air assets na iniuugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kabilang dito ang mamahaling eroplano at mga helicopter. Kung susumahin, aabot ang halaga ng mga air assets sa $84.5 million o katumbas ng nasa halos 5 bilyong piso. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Congressman Zaldico. Medyo nasa delikadong kalagayan siya ngayon. Diba? May sakit daw siya. Nang dahil dito, baka lalong hindi siya makatulog, ma-stress. So ito, title. Zaldico, nalulungkot, nababahala. Yan, pag nabahala ka, magkaka-stress ka, lalo kang magkakasakit. Baka lalong lumala ang sakit niya. Zaldico, nalulungkot, nababahala, at pinapahanap na sa Interpol. Nako, his world is getting smaller pag Interpol nang naghahanap sa'yo. Okay? Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Ako Bicol Representative Zaldico matapos bawiin ng Kamara ang kanyang travel clearance at atasan siyang bumalik sa bansa bago September 29, 2025. Giit niya, siya ay pinagkakaitan ng panahon para sa matagal na gamutan abroad at ang revocation ay bunga ng pressure, hindi ng tamang ebidensya at proseso. May nakita akong picture, I don't know kung AI generated ba. May picture siya, nasa harapan ng Eiffel Tower sa Paris Ganun ba? May sakit. Tapos, biyahe ng biyahe. From Paris, na monitor, nasa Singapore, nagbiyahe, stop over sa Dubai, Madrid, Spain ngayon. Ganun bang may sakit? Kung may sakit ka, nasa isang lugar ka lang, nagpapagamot parang enjoying. Anyway, dagdag paniko. Hindi lang siya, kundi pati ang kanyang pamilya ang nasa alanganin. Yung anak niyang lalaki, si Mr. Ellis Ko, nananawagan, come home and face accountability. Kahit i-disown nyo ako, I don't care. Basta ayokong malagay sa alanganin ang millions of Filipinos dahil sa pinaggagawa ninyo. Ang galing ng anak na yun. Umaasa ako, sabi niya, na kapag bumalik ako sa Pilipinas, igagalang ang due process at masisiguro ang kaligtasan ko at aking pamilya. Ngunit, lalong lumala, ito na, ang sitwasyon matapos kumpirmahin ng DOJ na humiling na ito ng Interpol, sa Interpol ng blow notice. Hindi pa red notice, blow notice. Para matunto ng kanyang kinaroroonan. Mga OFWs lang, namomonitor kung saan siya. No need for Interpol. Namomonitor Kaya ngayon, nasa Madrid, Spain siya. Babalik sa Singapore, October 4 ata. Kumpirmahin sa DOJ na humiling ito na sa Interpol notice para matunton ang kanyang kinaroroonan.
Batay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon at rekomendasyon ng NBI, nais siyang sampahan ng kaso kaugnay ng flood control corruption scandal. Kasama sa mga kaso ang di umano'y graft, indirect bribery at malversation. Ibinulgar ng dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at ex-security aide Orly Gutesa na tumanggap umano si Ko ng kickbacks at malitang may pera, bagay na mariin niyang itinanggi. Bagamat sinabi ni Ko na handa siyang humarap sa tamang forum, nananatili ang tanong kung siya nga ba uuwi bago ang itinakdang deadline ng Kamara sa September 29. Okay. So ano ngayon? Sa Lunes ng September 29. Ang tanong, uuwi ba siya dito? Kung ako ang sasagot, opinion ko lang ito, hindi. Hindi siya uwi. Bakit? Kasi kung, yan, the name that will never be mentioned, hindi ko na rin babanggitin. Kung ang kanyang amo, kung ako ang amo niya, na si Saldico lang nakakaalam sa aming dalawang ginagawa, ay advisean ko siya na huwag kang uwi. Diyan ka lang. Kung ako ang kasama niya, hindi ko yan pauwiin. So ngayon, pinapauwi daw siya. Let us see. Interpol. Ayan. Tapos kinasuhan na siya. It remains to be seen. Basta yun ang aking opinion na hindi yan babalik dito sa Pilipinas. Maliban lang. Kasi opinion ko lang yun eh. I might be wrong. Ito yung palatandaan na nakikita ko na talagang seryoso ang gobyerno na pabalikin siya kung i-cancel na ang kanyang passport. May napanood akong Facebook reel si Ted Filon sa kanyang programa. Yan ang tanong niya. Anong ginagawa ng gobyerno? Bakit walang galaw na ipa-cancel ang kanyang passport? Correct. Yun din ang aking binabantayan. Kasi kung yung Interpol Blue Notice para malaman ng taong bayan kunuhay na seryoso sila. Yan, yung pagsasampa ng kaso. Again, to me, this hindi pa again, opinion ko lang ito. Hindi pa ako satisfied. Cancel the passport of Saldico. Then, doon na-cancel, mag-request ng red notice. Nakaya nyo nga nag-request para kay Tatay Digong. Tapos, yung may warrant of arrest. Kagaya ni ex-congressman Teves, may warrant of arrest siya. Kung ano ang ginawa, kung magawa nila, yung ginawa nila kay ex-congressman Teves, yun na yun, pwede na yun. I-expel siya. Ayan pala. I-expel na siya as congressman, i-cancel ang kanyang passport, red notice ng yon, maniniwala na kung seryoso ang gobyerno. Habang wala pa ang mga ito, sorry na lang. Alam niyo na.